Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang ating bida, si Insu, isang batang mag-aaral sa kolehiyo na may kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga multo na gumagala sa paligid niya. Ang kanyang misteryosong locket, na umiikot anumang oras na may lumalapit na espiritu, ay isang bagay na isinusuot niya sa lahat ng oras. Sa kasamaang palad, palagi siyang binansagan ng kanyang mga kaklase na ghost seer dahil sa paranormal na talentong ito. Isang araw, habang nasa subway si Insu, nagmalfunction ang kanyang locket at inaalerto siya sa presensya ng isang multo. Sa abala ng tren, napansin niya ang multo ng isang batang babae. Dahil dito, hindi mapalagay si Insu, kaya lumabas siya kaagad sa metro. Mabilis siyang bumalik sa bahay at ginamit ang kanyang locket upang tumingin sa paligid ng silid. Sa una ay nakahinga si Insu nang wala siyang makita at napansin niyang umiikot ang locket bago niya napansin ang multo na dumapo sa kanyang mga balikat. Dito, nabunyag na hindi lumalapit ang mga multo kay Insu para saktan siya. Sa totoo lang, ang gusto lang nila ay ang tulong niya. Sinabi niya sa kanya kung nasaan ang kanyang bangkay, dahil ang tiyak na espiritong ito ay tila pinatay. Gusto lang niya ng kaginhawaan para sa kanyang mga magulang. Sa una ay nag-aalangan si Insu, ngunit pagkatapos ng malaking panghihikayat, nakipag-ugnayan siya sa pulisya at niresolba ang usapin. Sa kabila ng pagtulong sa multo sa kanyang kahilingan, si Insu ay may sakit na gamitin ang kanyang mga talento. Ang tanging layunin niya ay ang mamuhay ng karaniwang buhay at magkaroon ng mga kaibigan. Nagpasya siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng mga solusyon sa kanyang bayan. Ipinaalam niya sa kanyang tiyuhin na si Hikaru ang kanyang nalalapit na pagdating. Ang huli ay nagsisikap na pigilan siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang kanyang pag-aaral ay mahalaga, ngunit si Insu ay tila hindi napahanga. Sa susunod na eksena, bumalik siya sa kanyang bayan, at sa daan, nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Rose. Nang maglaon, tinakbo ni Insu ang kanyang tiyuhin, na tila nakakadama rin ng mga multo. Siya ay isang master exorcist na kilala sa pagpapadala ng mga multo sa kabilang buhay, bilang karagdagan sa lahat ng ito. Kinabukasan, tinanggap si Insu sa dati niyang paaralan. Pakiramdam ni Insu ay maaari siyang magsimulang muli dito habang ipinakilala siya ng guro sa lahat. Sa kasamaang palad, nakita siya ng ilang mga bully at sinimulan siyang iharas kaagad. Sa kabila ng pagkakaroon ng nobyo na nagngangalang Hechul, ang isa sa mga bully na nagngangalang Hyunji ay sumusulong pa sa kanya. Napansin ni Insu ang isang babaeng multo sa labas ng silid-aralan habang nangyayari ang lahat ng ito at kinikilabutan. Maya-maya, habang pauwi siya mula sa paaralan, bigla siyang inatake ni Hechul mula sa likuran at binugbog siya. Kahit girlfriend niya ang nanliligaw, pinayuhan ng bully si Insu na layuan siya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng halimbawa ng isang partikular na mga bata, pinagbantaan ni Hechul ang aming anak. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay namatay sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari, at si Insu ay madalas na nakatagpo ng kanyang espiritu. Patuloy siyang humihingi ng tulong, ngunit hindi kailanman naging sapat ang loob ni Insu na tanggapin ito. Ito ay isang pangunahing kadahilanan sa kanyang desisyon na lumipat sa lungsod. Pagkatapos ay pinutol ng eksena ang isa sa mga babaeng bully, na bumalik sa bahay at natuklasan ang isang polythene bag na nakasabit sa harap ng pintuan. Nabasag ang polythene kapag sinubukan niyang buksan ito, at tumalsik ang dugo sa buong mukha niya. Ang maton ay tumatawag sa kanyang mga kaibigan dahil sa takot, ngunit ang tawag ay hindi natuloy. Ang parehong nakamaskara na multo mula sa dati ay umaatake sa kanya at pinatay siya sa isang segundo pagkatapos noon. Kalaunan ay nakita si Insu na nakaupo sa tabi ni Rose, ang parehong babae tulad ng dati. Isa siyang multo na matagal nang namatay. Gustong kausapin siya ni Insu gayunpaman dahil hindi siya nakakatakot at makulit gaya ng iba. Biglang lumakas ang hangin, at inalerto ni Rose si Insu na malapit na ang babaeng nakamaskara. Ang aming anak ay nagulat dito at tumakbo mula sa lugar. Kinabukasan sa paaralan, habang hinaharas ni Hyunji ang isang batang lalaki sa harap ng buong klase, si Insu ay nagsawa at nakialam. Inutusan niya itong tuluyang itigil ang pambubuli. Si Insu ay malapit ng atakihin ng iba pang mga bully, ngunit pinigilan sila ni Hyunji. Mukhang na-in-love na ito sa kanya. Si Insu at ang kanyang tiyuhin ay nanunood ng balita sa gabi nang makatagpo sila ng isang nalutas na kaso ng pagpatay kung saan sa wakas ay nahuli ang salarin pagkatapos ng 10 taon. Napag-alaman na nakasuot siya ng maskara.
Napansin ito kaagad ni Insu dahil naalala niya ang nakamaskara na multo na nakita niya sa paaralan. Nakipag-usap siya sa kanyang tiyuhin sa pagsisikap na malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Ang disguised na pangalan ng batang babae ay ipinahayag na Seihi sa mismong sandaling iyon ng isang babaeng espiritu na tila nakatira sa parehong tahanan. Samantala, isang magkasintahan mula sa bully gang ang pumapasok sa paaralan sa gabi. Papunta sila para kunin ang telepono ng dalaga na kinuha kanina ng isa sa mga guro. Ginagawa nila ang kanilang trabaho at pagkatapos ay magsaya sa isang silid-aralan. Ang babae pagkatapos ay mabilis na lumabas ng banyo, naiwan ang bata na mag-isa. Siya ay pinatay habang hinihintay siyang bumalik sa pamamagitan ng nakagugulat na hitsura ng disguised ghost, si Seihi. Pagkatapos, sa restroom stall, nilapitan niya at pinapatay din ang isa pang bully. Ang mga pagpatay ay nagulat sa buong paaralan ng sumunod na araw. Habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na inaatake, si Hyunji sa partikular ay tila nabalisa. Samantala, sinubukan ni Insu na mangalap ng impormasyon tungkol sa nakamaskara na multo, si Seihi. Tinanong niya ang lahat ng tao sa klase, ngunit kahit na alam nilang lahat si Seihi, walang naglakas loob na ihatid siya. Mukhang may papel ang bully gang sa pagkamatay niya. Nang maglaon, nang magsaya sina Insu at Rose, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kapwa estudyante. Bilang karagdagan sa isang pahayag na nagsasaad na hindi na siya dapat tanungin tungkol kay Seihi, kasama rin niya ang isang larawan ni Seihi. Pagkatapos ay tinanong ni Insu si Rose kung may alam ba siya tungkol kay Seihi. Bilang tugon, sinabi ng magandang ghost girl na alam ng buong paaralan kung paano siya namatay. Matapos marinig ito, napagtanto ni Insu na ang bully gang ang may kasalanan sa pagpanaw ni Seihi. Nilapitan niya si Hechul mula sa likuran dahil sa galit, ngunit madaling nalampasan siya ng maton at sa halip ay binugbog siya. Gayunpaman, ipinahayag ni Insu, darating ang Seihi para sa inyong lahat, na may malademonyong ngiti. Nang maglaon, nang pauwi na ang mga maton, ipinakita ni Hyunji kay Hechul ang larawan ng ama ni Seihi at iniugnay ito sa mga pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Sigurado siyang naghihiganti ang matanda sa mga bully sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang lahat, isa-isa. Magkasama, nagpasya silang pumunta sa bahay ni Seihi at patayin ang kanyang ama nang tanggapin ni Hechul ang kanyang teorya. Ipinaalam ni Hyunji kay Insu ang tungkol sa kanilang intensyon sa isang lihim na mensahe bago pumunta doon, bagaman ipinaliwanag ang sitwasyon sa tiyuhin ni Insu sa susunod na eksena pagkatapos niyang matanggap ang mensahe. Kinamumuhian niya ang mga nananakot, ngunit naiintindihan niya na ang kanilang buhay ay nasa panganib. Kaya naman, bago pa huli ang lahat, nagpasya siyang pigilan sila. Binalaan siya ni Hikaru na mag-ingat at binigyan siya ng isang mahiwagang punyal para sa pagtatanggol. Sa kabilang banda, sa pagpasok nina Hechul at Hyunji sa bahay, nagulat sila sa patuloy na kalabog na nagmumula sa isang kahon. Napansin din nila ang ilang maliliwanag na larawan ni Seihi, ang namatay na babae. Naiintindihan na nila ngayon na nagsasabi ng totoo si Insu nang sabihin niyang tiyak na bumalik si Seihi para sa paghihiganti. Ang mga nananakot na natatakot ay nagtangkang tumakas, ngunit sa parehong sandali, ang ama ni Seihi ay hindi maipaliwanag na lumabas mula sa kahon at pinatay si Hechul. Nagsumamo si Hyunji para sa kanyang buhay matapos masaksihan ang kakilakilabot na pagkamatay ng kanyang kasintahan. Ganunpaman, nagsisisi siya sa ginawa niya noon. Ang kanyang mga sinabi ay hindi pinansin ng ama, na pagkatapos ay pinatay silang dalawa. Sa resulta, sa wakas ay dumating si Insu sa pinangyarihan. Pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya ang mga estudyante sa sahig, nakahiga ng hindi gumagalaw. Nakilala rin niya ang ama ni Seihi, sa puntong iyon ay naiintindihan niya na kontrolado siya ng multo ng kanyang anak na babae. May narinig si Insu na tunog na nagmumula sa malapit na closet habang naghahanda siyang umalis. Natuklasan niya si Seihi sa loob, suot ang kanyang tipikal na maskara. Siya ay nahayag na si Rose ng buong tapang na inalis ni Insu ang kanyang disguise. Pagkatapos, upang malaman ang katotohanan, ibinabalik tayo sa nakaraan. Si Seihi ay isang masiglang mag-aaral sa parehong paaralan, ngunit tulad ng iba, dumanas siya ng pang-aabuso mula sa bully group. Isang araw, pagkatapos maabot ang kanyang breaking point, nagreklamo siya sa punong guro tungkol sa pag-uugali ng pang-aapi ni Hyunji. Sineseryoso ng guro ang sitwasyon at pinahiya si Hyunji sa harap ng lahat. Pinagalitan nito ang bully na babae hanggang sa puntong nagpasya siyang sirain ang buhay ni Seihi.
Mula sa susunod na araw, sinimulan ni Hyunji at ng kanyang barkada na tratuhin si Sehee na parang hayop. Siya ay binugbog, hinila ang buhok, sinunog, at pinahina pa ang marka. Nandoon ang lahat ng bata sa klase nang mangyari ito, ngunit nanahimik sila dahil sa takot na maranasan ang parehong kapalaran. Ang buhay ni Sehee ay negatibong naapektuhan ng patuloy na pagdurusa, at siya ay walang tigil na umiyak sa bahay. Tumanggi si Sehee, na nagsasabi na ang paggawa nito ay magpapalala lamang, sa kabila ng nag-aalalang payo ng kanyang ama na makipag-usap sa punong guro. Pagkatapos, isang araw, ginawa niya ang hindi maisip dahil naranasan na niya ang walang humpay na pang-aabuso. Sa kabilang buhay, nahati ang kanyang espiritu sa dalawang personalidad. Ang una ay si Rose, na mabait at palaging maalalahanin sa iba, tulad ni Sehee sa totoong buhay. Ang pangalawang karakter ay ang batang babae na may maskara, na nasa isang misyon na patayin ang lahat ng kanyang mga nagpapahirap. Ang mga pangalan ng lahat ng biktima ay na-cross out sa diary na natagpuan ni In-soo sa kasalukuyan, maliban sa punong guro. Ito ay nagpapahiwatig na ang mamamatay tao na batang babae sa isang maskara ay hindi pa tapos. Si In-soo, na natatakot, ay tumawag kaagad sa kanyang tiyuhin at hiniling sa kanya na maglakbay sa bahay ni Sehee at gawin ang mga ritual sa libing. Pagkatapos ay pumunta siya sa paaralan upang iligtas ang prinsipal. Sa susunod na eksena, habang ang punong guro ay nagtatrabaho ng mag-isa, siya ay nahaharap sa espiritu ni Sehee. Dumating si In-soo sa paaralan sa ilang sandali pagkatapos at nagtanong kaagad tungkol sa guro. Pero parang walang nakapansin sa kanya. Pagkatapos, biglang namatay ang mga ilaw, at lumabas si Sehee sa harap nila suot ang katawan ng head instructor. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang sarili at ipinahayag na dahil hindi siya pinansin ng lahat nang siya ay binubuli, dapat silang lahat ay parusahan. Sinubukan siyang pigilan ni In-soo, ngunit kinuha ni Sehee ang isang lighter at ibinagsak ito kung saan nauna nang itinapon ang gasolina. Sa sandaling ito, lumilitaw na ang lahat ng mga estudyante ay masusunog hanggang sa mamatay. Si Sehee na alter ego ni Rose, gayunpaman, hindi inaasahang nahuli ang lighter bago ito dumampi sa sahig. Pagkatapos nito, sinubukan ni Rose na kausapin ang sarili na hindi niya sinasaktan ang mga estudyante sa isang nakakatakot na pakikipagpalitan sa kanila. Gayunpaman, si Sehee, na higit na mas malakas, ay hinampas lang si Rose, dahilan para mawala siya. Gayunpaman, dumating si Hikaru sa tahanan ni Sehee at sinimulan ang kanyang mahimalang pamamaraan. Sinimulan ni Sehee na sirain ang lahat na humahadlang sa kanyang espiritual na lakas. Sa kabilang panig, nagsimulang maghanap si In-soo sa pamamagitan ng mahiwagang locket para sa sinumang maaaring angkinin ni Rose. Inutusan niya ang dalaga na tumigil kaagad at iniabot sa kanya ang journal na nakita niya sa lalagyan ni Sehee matapos mapansin ang locket na umiikot sa kanya. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback na nagpapakita na sina In-soo at Sehee ay magkaibigan noong bata pa. Kahit isang beses, kinailangan niyang ipagtanggol siya sa mga bully. Iginuhit ni In-soo ang isang larawan niya sa kanyang journal, at mukhang nagmamahalan sila. Humihingi siya ng paumanhin sa espiritu ni Rose dahil hindi niya ito nakilala sa kasalukuyan. Matagumpay na nakumpleto ni Hikaru ang kanyang misyon sa kabilang dulo. Ang punyal sa bulsa ni In-soo ay nagsimulang lumiwanag habang ang espiritu ng kahabag-habag na babae ay sa wakas ay napalaya. Sa sandaling ilabas ito ni Rose, sinaksak niya ang sarili, at sumunod ang isang flashback ng masasayang alaala ni In-soo at Sehee. Sa huling eksena, ang lahat ng mga estudyante ay ipinakitang nagdadalamhati sa libingan ni Sehee. Naroon din si In-soo, na may hawak na magandang drawing ng kanyang pinakamamahal na Rose.